Nag-7 ka na daw sa recitation sa Thursday. Oh, mahaba-haba yun. Okay, so we are down to the last two topics, no? Ito yung last two praise. Una, tapos may last pa. And we will proceed to chapter 2. Okay? So, ayan yan. Hopefully, itong John chapter 1, pag nabasa nyo ulit sa Bible reading nyo, it will be more, di ba? May color na siya, alam nyo yun. Sabi nga ng iba, pag napunta ng Israel mismo, mabivisualize mo sa maigi yung Bible. Okay? So, kasi buhay pa yung Garden of Gethsemane. Buhay pa yung tomb, buhay pa yung mga places na binanggit sa Bible, no? Kaya ang dami nag-reject ng Bible, samantalang buhay na buhay yung lugar ng Israel, di ba? Isa yun sa mga pwede nating sabihin. Yung evidence ng ano, no? So, kaya ang isang mga iniistan ng mga Kristiyano, kasi kine-question ang reliability ng Bible kay Quran, no? Sa Muslim, no? Marami naniniwala doon. Sabi ng mga Kristiyanong mga apologists, no? Paano paniniwalaan natin si Muhammad 500 years ago nabuhay after Jesus kaysa kay John na isang eyewitness. Di ba? Ito si John kasi siya ay eyewitness ng Panginoon Kristo. Actually, one of the closest, no? Sabi nga ng iba, si John yung pinakamalapit din kay Jesus, no? And then, siya yung last apostle na namatay. Siya lang yung apostle na namatay ng mapayapa, no? Yata yung mga history, no? Siya lang, si John lang. Yung iba, pinakain, yung iba, pinugutan, yung pinako. In-execute ng malala. Pero si John, na-survive niya yung mga sumubok patayin siya ng mga execution, pero nabuhay siya. Kasi kalooban ng Diyos, naisulat niya pa ang revelation. No? And then, siya yung apostle na namatay at good old age. No? So, yan yan. Ito na tayo sa part na ito, na kung saan, tapos tayo last Friday sa Lamb of God, pinag-usapan na natin yon na si Jesus ang kordero ng Diyos na mag-aalis ang ating mga kasalanan. Siya yung Lamb, prepared, sinet ng Panginoon. Kung babasahin niyo yung Hebrews chapter 10, makikita niyo doon na sabi na ni Jesus, I am come to do thy will, O God. A body that was prepared for me. No? Ibig sabihin, binigyan ng Diyos si Yesu Cristo, bumaba siya rito in order for Him to redeem humanity, para tubusin tayo lahat. At para niya magawa yon, kailangan niya magsakatawang tao in order to die. Kasi ang Espiritu hindi namamatay. Okay? So, in order for Him to die, kailangan siya na magkaroon ng katawan na masisira. Okay? Para yung ating redemption ay makompleto. Okay? Actually, yung resurrection pa, pag di siya nabuhay maguli, hindi kompleto ang ating redemption. Hindi kompleto ang kaligtasan. So, kung hindi mo paniniwalaan ang buhay ni Kristo, first of all, hindi ka maliligtas. At even also yung kayang kamatayan, kung hindi mo paniniwalaan, hindi ka rin maliligtas. Kaya kailangan mo paniwalaan ang buong idea ng gospel. Pag may isang part ka sa gospel na hindi paniniwalaan, hindi ka saved. Many believe Jesus lived, nabuhay si Jesus. Marami naniniwala. Pero they do not believe that Jesus Christ resurrected. Kaya hindi yun mga saved. Because hindi kompleto ang atonement ng isang tao without the resurrection. Sabihin, si Jesus, kasama sa mamamatay. Diba? So, itong John, napaka-specific na ito sa gospel. At napakalalim ng picture ng John sa gospel. Kaya kailangan natin siyang himay-himayin. Anyways, ayun yan. So, dito na tayo sa verse 35. Tingnan natin ulit. Again, next day, yung kinabukasan, when John the Baptist nakita si Jesus, nakita niya kinabukasan ulit si Jesus at sabi niya sa mga disciples niya, no? Sundan mo siya. Verse 36, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. Nung narinig ito ng kanyang mga disciple, merong dalawang disciple si John. Okay? John the Baptist. Okay? Meron siyang dalawang tagasunod. Sino yung una? Mas kilala natin si Andrew. Okay? Mabasa natin yan doon sa part ng verse 40. Tanyo yung verse 40. One of the two
one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. At merong kapatid itong si Andrew na si Peter. Ito yung kilala nating isang apostle. Ngayon, sino yung pangalawa? Sino yung pangalawa na tagasunod na bilanggit? Kasi sabi dyan, merong dalawa na tagasunod. Si John the Baptist na sumunod kay Jesus. Okay? And nagbasa ko ng mga commentaries and sa Blue Letter Bible, pati sa Bible reference, pare-pare sila ng sinasabi. At yun ay si John, the Beloved. Okay? John the Beloved. So, yung writings na yan, hindi niya, si John kasi ang character niya, hindi niya masyadong ine-emphasize ang sarili niya sa mga writings niya. So, kaya, di ba pag nababanggit nga siya, anong sinusunod sa sarili niya? A disciples whom Jesus loved. Hindi niya specify na siya yun. Pero siya yung tinutukoy niya doon sa writings niya. Dito, hindi niya binanggit yung sarili niya, si Andrew ang binanggit niya. Okay? Because ganon si John ang character niya sa kanyang mga sulat. Okay? So, ito si John and Andrew. Okay? Ang dalawang tagasunod John the Baptist, sila rin dalawa yung tinutukoy sa Luke na sinabi, Jesus teach us to pray as John did to his disciples. Kung nakita ng ibang mga disciples and apostles ang prayer life nitong dalawa. Kaya naging curious sila kung paano tinuruan ni John the Baptist itong dalawang ito. And actually, silang dalawa rin ang first called apostles, no? And kumpara sa iba, sunod din sila Philip, sila Nathaniel, sa ibang passages, sumunod na si Levi or si Matthew. Okay, sumunod na si Matthew, and then so on and so forth. Marami mga passage sa Bible na hindi na in-specify paano tinawag yung iba. Si Bartholomew, hindi naman natin alam paano siya tinawag, pero andun na siya sa listahan. Okay, so dito tayo mag-focus. Okay, so John and Andrew, ang ating dalawang tagasunod ni John the Baptist na sumunod kay Jesus. Ngayon, may tinanong si Jesus sa kanila. Sa verse 38, and Jesus turned and saw them following, and said unto them, what seek ye? Okay, sa Tagalog, anong hinahanap nyo? Okay? So, and they said unto him, Rabbi, which is, by interpretation, okay, yan natin dito, which by interpretation, master. Or, most commonly known as teacher. Okay? So, pag nakabasa kayo ng word na rabbi, meron yan kay Nicodemus. Nabasa niyo ulit yan. So, master or rabbi, where dwellest thou? Saan ka nakatira? Okay? So, bakit nila tanong yon? Saan ka nakatira? Okay? Anong hinahanap nyo? Si John and Andrew, merong gustong itanong kay Jesus. Okay? May gusto silang alamin kay Jesus. Dahil that time, ang mga tao ay sobrang curious, sino to? Sino tong Jesus na to? Na claiming to be the Messiah. Claiming to be na Diyos daw. Nung sinabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God. Na curious sila. Why this man called the Lamb of God? Pero di sinabi dyan, Ang sabi lang nila, teacher, saan ka nakatira? Why? Kasi ang isip nila dyan ni Andrew kay Jesus, sobrang busy neto ni Jesus. Baka naman, gusto nila magkaroon ng further time with Jesus. Kaya sabi nila, doon na lang tayo sa bahay mag-usap. I want to spend more time with you. Gusto kong pag-usapan natin ito ng mahaba, Jesus. Kaya ang tanong nila, saan ka po nakatira? Gusto kong pumunta sa inyo and we want to talk to you. Gusto namin kayong kausapin ng mga tanong.
Marami akong katanong sa inyo. Sabi niya ng dalawa. And then, reply ni Jesus, verse 39, and he said unto them, come and see. Hali kayo, at makikita nyo, ipakita ko sa inyo. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day. At sumama itong dalawa, si John and Andrew, kay Jesus that day. For it was about the 10th hour. Okay? Pag-usapan natin yung hours na yan. Okay? Kasi baka marami sa inyo nagbabasa ng Bible, ano yung 6th hour, ano yung 10th hour, ano yung the 3rd hour of the day. Okay? Ang Jewish culture, ang kanilang pagbibilang will start, ang first hour ay nagsisimula, ito yung oras natin, ito yung sinasabi natin 12, ito yung 6 natin, ito yung 3 and 9. Okay? And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? Ito yung oras natin, guys. Sa Jewish culture, ang oras nila ay nagsisimula sa 6 a.m. in the morning. The first hour of the day. Okay? First hour, 6 to 7. Okay? 6 to 7, the first hour. 7 to 8, the second hour. 8 to 9, the third hour. 9 to 10, and so on and so forth. So, anong oras ang 10th hour? Okay, sino makakasagot sa atin ng ano yung pang 10th hour? Okay? Anong nangyari dyan? Pinatuloy na ni Jesus hanggang kinabukasan na itong dalawa. Dahil 10th hour na. Okay? Dahil 10th hour na. So, ano ang pang 10th hour? Ha? 4? 4? Sino pa? 3? 3 ng hapon? Hapon, ito? 4. Okay? Bilangin natin. The first hour, 7. Second hour, 8. Third hour, 9. Fourth hour, 10. 10. Fifth hour, 11. Sixth hour, 12. Okay? So, sunod. 7th hour, 1. 8th hour, 2. 9th hour, 3. And the 10th hour, 4. Alas 4 ng hapon na yun. Okay? Ito pangyayari na to guys, ay nangyari alas 4 ng hapon. Okay? Hindi po. Nangyari ito ng umaga, and sumama ito sila John and Andrew kay Jesus, mag-alas 4 na. Okay? At pinatuloy na ni Jesus, itong dalawa na ito, sumama na sa kanila hanggang the rest of the evening. So, ngayon, pag natapos na tayo ng hanggang dito na, okay, babalik na tayo sa first hour of the evening na yon. Okay? Ito, first hour of the morning, pag bumalik na ulit ng isang revolution, ito ay first hour of the evening na. Ganun sila magbilang. Ang atin, nagsisimula sa 12. Okay? Yun ay Roman style ng orasan. Roman style. Yun ang culture ng Roman sa pagbibilang. Okay? Ng oras. No? Ito yan. Pag 12 na, AM na yon. Okay? Pababang ganun. So, sa kanila, nagsisimula ang Sunday, alas 6. Kuha? Nagsisimula ang araw ng kanilang alas 6. Pag 12, hindi pa yun Sunday. So darating pa ng 6 yun bago mag-Sunday. So malalaman natin yan, sa magitan nito, malalaman nyo yung tamang araw kung kailan namatay si Jesus, kung anong araw siya nag-resurrect, oras nung siya namatay. Basihan nyo yan kung anong oras siya namatay, anong hour yun. Okay? So mahabang usapin pa yun, pero yan na yan. Okay, at least mapag-aralan natin. Next. Verse 40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. 41, he first findeth his own brother Simon, and he said unto him, we have found the Messiah, okay, which is being interpreted, the Christ. So, ang Mesiyas, okay, and ito ay galing sa Aramaic word. Tapos,
which directly translated to a Greek word, Christos. Okay? O may H man. Christos. Sa English interpretation, Christ. Okay? Sabi dyan, being interpreted as Christ. So, malaman nyo guys, ang language na sinasabi ni Jesus is Aramaic. Okay? Aramaic ang kanyang ginagamit na language sa kanyang buhay. And then, ang ating Bible is translated Old Testament from Hebrew and Aramaic dun sa mga minor prophet. Tapos, ang New Testament, Greek mostly and merong Aramaic din. Okay? Dun kasi yung native sa panahon nila during that time. And then, in the year of John Knox, year of William Tyndale, na translate po nila ang Bible into English. Listen Sa panahon, dito yan sa likod ng King James. Okay? Ito po yan, pakita ko lang sa inyo ng konti. Yan Nagsalita ang Panginoon, holy men wrote, sinulat ang mga holy men of God. Pakinig ka sa Irish. Dahil sinabi mo nga sa akin last time, yung tito mo sabi, huwag kami iniwala sa Bible, sulat na lang. Tama ba? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Sino sabi nun? Si kuya mo. Okay, nadami po tuloy si tito mo. Si kuya mo. Sabi, pakinggan mo, explain ko sa'yo. So, nagsalita ang Panginoon. Directly sa mga pinili niya, hindi kung sino-sino lang. Holy men of God. Today, ang mga natatranslate ng Bible is mga secularist, mga LGBT community, yung mga philosophers, na ang alang intention is, ang hirap kasi maintindihan ng Bible. Kailangan natin silang, paano maintindihan ng mga tao to? Ng mga generation natin, mga young people. Kung kaya meron mga Bible ngayon na ESV, TLB, di ba? Ang dami, nandito yan, yung mga translation. Ang kanila, kasi yan, text by text, word for word. Yung iba naman, translate na nila on their own. Ngayon, hindi na siya directly kung anong sinabi ng Bible, kung anong point ng Bible, kundi kung anong view na nang translate. Yun ang danger sa mga ibang version. Kasi hindi na yung point ng writer, kundi ano yung interpretation nung nag-translate. Okay? Kaya delikado siya. Kung bakla yung nag-translate, kung suportado ang LGBT community lang nag-translate ng Bible. So, yung killing, yung opinion, yung side nung nag-translate is agree sa community na meron siya. Kaya delikado yung mga bagong translation. Ito yan. Nagsalita ang Panginoon directly sa Holy Men of God, 2 Peter chapter 1. Tapos, andito yung original record. Ito yung Old Testament, Hebrew, New Testament, yan. Tapos, translation, ang tawag doon is Textus Receptus or the most faithful copies. Ito yung mga directly, ito yung original na writings, translate nilang pa ganun. Okay? Yung direct translation. Okay? Hindi pa yun, English Parang dinuduplicate lang nila yung sinulat. Okay? Dinuduplicate lang nila. Tapos, ito na, translation. Only godly and faithful men. Ang technique nila is word for word, verbal equivalence, and high view of scripture. Yan ang kanilang pamantayan sa pag-translate. So, dumating tayo sa Protestant and Reformation Bibles. Ito na yung panahon nila. Wycliffe, Tyndale, ito na yan, and Geneva. Pag ganun, 1500s, 1300s. Ang istorya ni Wycliffe, okay, and William Tyndale, ito yan. Sa panahon nila, King Henry, the third ba yun? Alam ko 8 Okay? Doon binalag ko yun 8. And King Henry, correct me if I'm wrong, yan ang pag-aalala ko, pinag-aralan ko sa Tyndale. Bawal i-translate ang Bible. Okay? Bawal. Ang ginawa ni William Tyndale is, translate niya ang Bible sa English.
Bakit? Kasi yung idea ni Tyndale, paano maintindihan ito ng mga illiterate sa Hebrew and Greek? Kasi kung alam mo lang ang Hebrew at Greek, doon mo lang ito mababasa maintindihan. Okay? At yun din ang isang technique ng mga Katoliko. That is why hindi kaya ina-encourage ng Catholic priest na magdala ng Bible sa church. Sino sa inyo nag-church ng Catholic may dalang Bible? Wala. Why? Kasi hindi kayo na-encourage. Why? Dahil ayaw nila kayo ma-enlighten sa salita ng Panginoon. At ganoon ang idea sa panahon nito. Ayaw na maging knowledgeable ang mga tao sa salita ng Diyos. Na pwede si King Henry magawa ng mga decree na against sa scripture kasi wala ka namang idea. Diba? So ang ginawa ni William Tyndale, tinranslate na to into English. Illegal yun during that time. And because of that, pinapatay si Tyndale at by burning at stake. Tinalig siya sa poste, ito yung stage, nandito siya, tinalig siya dyan, nakabuhol siyang ganun, sinunog. Okay? Sinunog siya. Sa presence, harapan ng mga tao. Noon ay publicly. Pwede yun noon. Okay? Pinapanood habang nasusunog si Tyndale. And bago mamatay si Tyndale, ang prayer niya, Lord, open the eyes of the King of England. Buksan niyo po ang mata ng hari ng England. And after years, okay, yung prayer ni Tyndale, nasagot. King Henry produced English copy of the Bible and distributed, pinamigay, pinamahagi yung translation na yun. Kaya umabot sa atin na may English translation tayo. By sacrifice ng sa ating kapatid na ito, si Martyr William Tyndale. Diba? Kaya yung Bible na yan na hawak nyo, yan ay baptized with the blood of the martyrs. Kaya dumating sa atin yan. Who sacrificed their lives, ang buhay nila, para maabot sa atin ang Biblia. No? Alam nyo, kaya nga ito sinabi ko sa inyo last time, ang conveniency nagpo-produce ng weak Christians. Alam niyo yung bansang China, how they treat the Bible a very precious thing na parang kayamanan na. Kasi sa China, bawal ang Bible. And sa mga Kristiyano noon, grabe. Merong story dito ng missionary, hindi ko alam yung pangalan niya. Ang sabi niya, napunta siya sa China at may kinausap siyang isang Kristiyano. Kasi napansin niya, habang nag-church service sila, hindi nagbubukas ng Bible yung babae. Tapos after the service, kinausap niya, sabi niya, ba't di ka nagbubukas ng Bible sa akin? Nagbabasa tayo ng scripture ah. Sabi ng babae, I've memorized the scripture. Wow. Sabi ng missionary, how? Paano? I memorized it at prison. Na-memorize ko siya sa loob ng kulungan. Nakulong na kasi ako, sabi niya. Paano? Pinapadalan ako ng Bible ng aking mga kapatid sa prison. Pero bawal. Ang nangyayari, kinoconfiscate ng mga prison guard yung Bible na pinapadala sa akin. Ngayon, ang ginawa ng mga kapatid ko sa panampalataya, sa magitan ng napkins, sinulat nila ang scripture. At pinapadala sa akin. At minay-memorize ko. Bakit? Kasi kukunin din ulit. Nanakawin. Kukonfiscate ulit. Pag kinoconfiscate, susulat na naman sila ulit. Kaya sabi ng babae, kaya kailangan mo siyang i-memorize ng mabilis. Kasi kukunin agad. Kaya that's why I memorize the scripture in prison. Ang hirap ng buhay, Kristiyano sa China. Pero, andito, isa sa mga bansang ito, andito ang mga most dedicated, devoted na mga Kristiyano. Kasi merong presyo. Conveniency will produce weak Christians. Kaya, nakalimutan yung Bible nyo kasi hindi nyo naman pinapahalagaan.
Kaya ilang taon na kayong Kristiyano, wala pa kayong sariling Bible. Why? Because walang desire. Walang interest. Walang kagustuhan sa salita ng Diyos. Okay? Yung mga nagsasabing, bibigay ko na po ang buhay ko sa Panginoon. Papagamit ko na po ang buhay ko sa Panginoon. Look at your Bibles. Ano sabi ni Charles Spurgeon? Backsliding begins with dusty Bibles. Magsisimula ang backsliding, ang paglayo mo sa Diyos, sa alikabok na Biblia. Desire. Ito na tayo sa tanong ni Jesus. What seek ye? Ano ang hinahanap? They following Jesus. Sumusunod sila sa Panginoon Kristo. Ang tanong sa Tagalog, anong hinahanap mo? Sabi ni Peter, Lord, we have left all and followed thee. What have we now? Sa Tagalog, Panginoon, sinundan ka namin, iniwan namin lahat, sumunod kami sa iyo. Anong meron kami ngayon? If you are claiming to be followers, kung sa IG, wala akong IG, or sa TikTok, or sa YouTube, subscriber, sa FB, follower, sa Twitter, follower. Pag nag-follow ka ng isang entity sa internet, you want to view or malaman pa anong meron sa buhay niya. Kaya ka nag-subscribe, kaya ka nag-follow, kasi meron kang interest doon sa pinag-followan mo. Gusto mo siyang makilala? I want to know you more. Uy, kaya mo siya in-advance. Sabay accept. Nag-aabang, no? Kaya kita finalo kasi gusto kong malaman pa anong what's up sa buhay mo. Anong balita sa iyo? No? If you are a follower, ito si Jesus, lagyan natin siya yung may staff. At ito, yung dalawang kanyang tagasunod. Ang sabi natin, if you're following Jesus, you must follow the footsteps of your master. Ngayon, ang ganda ng tanong ni Jesus sa mga follower niya. Okay? Bakit? Anong hinahanap mo? Sa pagsunod natin sa Panginoon, ano ang ating hinahanap? Sinabi na natin na yung sa part na kung saan si Jesus, nagkagulo sila mga disciple, sabi nila, sino yung upo sa kaliwat kanan ko? Nag-away yung mga apostle. Ako yung sa kaliwa niya. Ako yung sa kanan, ako yung nauna eh. Ako yung pinakamatagal na follower. Ako dapat sa right hand. Anong sabi ni Jesus? Siya ang pinaka-chiefest among you must be the servant of all. Kasi bakit? Ang alam ng mga tagusunod, lalo si Peter, ranking. Alam nila, ito daw ay hari ng mga Hudyo. At pagdating ng kingdom niya daw, sabi ni Jesus, the kingdom of heaven is at hand, parating. Akala nila na mga follower, na mga apostle, mayroon siyang i-establish na kingdom dito sa earth. Physical kingdom. Government. Na mag-rule sila. Kaya sila ngayon nagpapalakasan sa Panginoon. Okay? At alam ni Jesus yan. But the kingdom of God is not by ranking. It is how you serve. Ang ranking sa kingdom of God is not pataasan, kundi pababaan. Baka sa type understand. Tawa? Diba? Uy. Ang kingdom of God is not by ranking upward.
Hindi pataasan ng title. Hindi pataasan, paramihan ng ministry. Hindi paramihan ng toka. It is how deep you serve God in humility and reverence and fear. Ganon ang kaharian ng Diyos. Kaya tanong ni Jesus sa kanila, anong hinahanap nyo? Pwede ang sunod na tanong ni Jesus, kung ang hanapin nyo lang, kingdom of kaharian o position, huwag nyo na ako sundin. Kung ang sunod na tanong ni Jesus, kung ang hanapin nyo lang, is popularity and fame, sige, John chapter 6, ano nangyari doon? Ang sakit nun, kung alam niyo sinabi ni Jesus dito. Pagkatapos pakainin ni Jesus ng tinapay at isda ang mga tao, umalis siya, di ba? Ngayon, asan si Jesus? Hinanap nila si Jesus. At nung nakita nila si Jesus, ang sabi niya, kaya nyo lang naman ako hinahanap dahil nakatingin kayo ng tinapay at isda. Uy, diyan. Sakit nun, di ba? At ano pa, kung hindi nyo kakainin at hindi nyo kako, ba, ang ganda ng picture nun eh. Pinatikim ng physical na pagkain ng mga tao. At pagdating sa spiritual na pagkain, they left all. Pagdating sa donut, andito. Yun. Diba? Except, ano sabi niya? Kung di mo kakainin ng laman at dugo ko, you cannot see the kingdom. Diba? Amen. Pinatikim siya ng physical. Marami nasa church lang. At marami umami nun. Nasa church sila dahil, may tinapay sa church. May merienda. May merienda. Okay? So, yan po ang tanong natin ngayon. Anong hinahanap mo? I'm talking to you, servants and follower. Sana mag-ring back sa atin to. What seek ye? Sa Tagalog, ano ang hinahanap? Pwedeng nyo. Kasi ang ye, it is not singular, it is plural. Okay? Ang ye, plural. Ang tukoy dyan, kayo. Maramihan, ye. So, sa pagsunod mo sa Panginoon, Kristiyano, ano ang hinahanap mo sa pagsunod mo sa Panginoon? Okay? Anong purpose, Jotard? Kung bakit ka nagpapatuloy? Ang sabi ko nga sa karate, nakabase ang iyong attitude sa pag-training at pag-atin mo ng karate ay nakabase yan kung ano ang goal mo sa pagkakarate. Ano ba ang goal natin sa pag-church? Listen, wala namang kailangan isulat. Ano ang goal mo sa basketball ministry? Anong goal mo sa pagtugtog sa orkestra? What seek ye? Anong goal mo sa pagtuturo ng mga bata? Anong gusto mong mangyari? No? Bakit ka sumusunod sa akin? Tanong ni Jesus. At anong sagot nila? Rabbi. Where? Now. Teacher, saan ka nakatira? Kung sa Tagalog, anong hinahanap nyo? Ang sagot nila, saan ka po nakatira? Why? Because, etong si John at Andrew, hindi nila gusto na maging sikat. Hindi nila gustong magkaroon ng special power.
Hindi nila gusto magkaroon ng authority. Ang tanong nila, saan ka po nakatira? Why? Kasi, interesado ako sa'yo. Di ba? Pag nagtanong ka, saan ka nakatira? Di ba? Hindi ka naman magtatanong saan ka nakatira kung hindi mo gagawa ng paraan na pumunta sa kanila. Kaya pag nagtanong ko sa isang tao, saan ka nakatira? Kasi gusto mo one time maka-visit sa kanila. Gusto mo siyang makausap. Gusto mo siyang makilala. Gusto mo siyang makasalamuha. Gusto mo malaman kung anong buhay meron ka. Ang ibig sabihin nito, silang dalawa gusto si Jesus makilala. I want to know you. And it boils down, ito, patapos na ako eh. At yun ay bumabagsak sa isang punto. Gusto po kitang makilala. So kung susumahin natin lahat, ang point nila, what seek ye? I want to know you. Na ang tanong sa atin ngayon, yun ba ang ating goal sa ministry? Or, huwag natin sa ministry. Doon tayo sa pag-attend sa church. Doon muna tayo sa pag-attend sa maliit na grupo ng Bible study sa NAI. Bakit ka andito? Kung hindi ito kung hindi po ito ang point mo, kung hindi ito, princess, ang reason bakit ka andito ngayon, Doctor, kung hindi ito, Jo Marie, ang reason bakit ka andito, Cedric, kung hindi ito, Jean, kung hindi ito, obviously, hindi ito yung point niya, ba't siya nakaupo dyan? No? May, kung hindi ito ang rason bakit ka andito, Irish, princess, Jasmine, kung hindi ito, naintindihan niyo ba ito? Naintindihan mo sa Tagalog? Gusto kita makilala ni Jesus. No? Faith. JM. Okay? Arian. Nanay Tess. Elijah. Cristel. Dana. Akala mo. Kung hindi ito, kung bakit nagsumasama, we are traveling almost 20 kilometers from Dasma to here. Kung hindi ito ang rason kung bakit ka andito, years from now, titigil ka na rin. Mapapagod ka rin. Magsasawa ka rin. Okay? Ihinto ka rin. Bumagyo lang, hindi ka na ate. Magkaroon lang ng tambak na labahin, hindi ka na ate. Magkaroon ka lang ng project, papasukan, hindi ka na ate. Di ba? Kasi, di ba? Kung ito ang ating pinaka-idea, bakit tayo andito ngayon? Anong dahilan ba't nandito ka pa? Kasi ito lang naman ang magpapanatili sa'yo na magpapatuloy ka sa buhay Kristyano. Yes. At wala kang ibang desire dahil wala kang ibang kagustuhan ngayon kundi ito. Yan ang tunay na ito po, ang tunay na ebidensya na ikay nakakilala at meron ng relasyon kay Yesu Kristo. Dahil kung, di ba? Ngayon, ito, kunyari, for example, si May.
Before niyan mag-join dito, di kami magkakilala niyan. Hindi niya ako kilala sa pangalan. Sino ako? O, tamo, di niya ako kilala. In the first place, wala siyang, interest. Wala siyang interest sa akin. Diba? Kasi di ba magkakilala eh. Ako nga pala si Alden. Richard. Sabi ko na Alden Richard. Alden Richard. Then, Coco Lumber. Coco Colombo. Wow. Choco Martin. Coco Crunch. Okay. Hindi. Wala eh. Kaya sabi ko kanina, kung hindi ka magpa-follow sa isang tao na hindi ka interesado, at kung sinasabi mong follower ka ni Jesus, at kung ito hindi mo to gusto, ito hindi mo to goal, at sinasabi mong follower ka, hindi totoo yun. Follower ka. Nakukuha nyo. Pero, once again, kung tunay kang merong relasyon na nanumbalik ka na sa Panginoon, ikaw ngayon, ang Panginoon, at ikaw ay wala ng hadlang na kasalanan, natanggal na, ano na buo natin? Cross. Kung ikaw at ang Diyos, wala nang hadlang sa inyong dalawa, dahil kay Jesucristo, meron na kayong direct line together. Okay? Wala lang hadlang. Dahil tayong mga tao ay nahadlangan sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ay nalayo sa Diyos, nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating pagkakasala. Dahil hindi pa pwede ang makasalanan at ang banal na Diyos ay magsama. Kung paano pinaghihiwalay ang liwanag sa dilim, ang puting sa decolor, yung ginagawa pala yun. Sabay-sabay. Isang paglalaki, gano'n na lahat eh. Sa washing machine, kahit medyas, brief, ando na lahat. Bakit ang sakulong naman? Yes. Kaya mas matipid ang mga lalaki. Pero sa baho. May sabon naman eh. Medyo lang. Sila lang. Okay. Okay, so, yun. Hiwalay po kasi ang makasalanan sa tao. Kung ikaw'y tumanggap na kumilala kay Jesus, DM, meron ka ng relasyon na panunumbalik sa Ama. Meron ka ng ikaw, pwede ka nang pumunta sa Ama, at ang Diyos pwede nang reach out sa iyo. Meron na kayong relasyong dalawa. Magkakilala na kayo. Alam mo na kung sino ang Diyos. Ngayon, ito ang ebidensya na merong ganun. Meron kang interest kay Jesus. Interesado ka na ngayon, Jesus. Sino siya? Kaya next Friday, pupunta ka ulit. Kasi gusto mo bang makilala siya? Yes. Diba? Kaya yun, no? Yung young people, kung hindi man siya i-invite, hindi pupunta. Oo. Ako, alam niyo ba, nung ako nagsisimula, never ako pinalo. Walang member sa church na pinalo ako. Pero nasa harapan niyo ako ngayon. Bakit? Kasi interesado ako makilala ang Diyos. Yes. Puntahan ako sa bahay ko nang nag-aakay sa akin, naka-ready na ako. Sasakay na lang ako sa motor niya. Hindi na ako, Dotard! Hindi na ako, John Paul! Atin ka ba? Walang ganun. Kakatokin ako sa bahay, kasi nag-ibis ako. Kahit tanongin niyo po yun, nag-aakay sa akin. Hindi siya nahirapan, palapasin ako ng bahay. Ako. Hindi ko siya kinakaya. Hindi ko kinakaya ako siya nag-akay sa akin. Kahit mababa yung kanyang spirituality, hindi niyo napakain ng spiritual ko pangailangan. Kaya nga nag-self-study ako. Pero saludo pa rin ako sa kanya, sa tiyaga na meron siya. Pero hindi ko siya pinahirapan, patinid ako. Dahil in the first place, nung kinalala ko si Jesus, October 8, 2014, nung narinig ko ang gospel, nagkaroon na ako ng interest kay Jesus. Amen. Kaya mula noon, hindi na ako mag-set.
June 4, 2017, nabaptizean ako as a member of the Calvary Baptist Church. And from that time until now, hindi ako ni isa umabsent sa church. Dito na ako nag-whole day. From this time hanggang dito, half day ako lahat. Pero during this time, mula rito hanggang sa ngayon, full day ako, prayer meeting, prayer night yung Friday ng gabi ko. Andun ako. Sa lahat ng conference, sa lahat ng araw na merong gathering, andun ako. Dahil andun ba si Crush? Wala nga maganda search dati. Oo nga po. Hanggang ngayon. Uy, mga boses. Oo. Nagkamuta lang ako noon, kaya Pero hindi yun ang rason ko. JM, may crush ako. Hindi ako nandun. Dahil may crush ako. Yeah. Oo. Kung nakakita nyo na yung babae dati, mga babae noon, alam ni Crystal yan. Pangit. Balikan niyo yung itsura ni Crystal 2017 at 2018. Nako, sabi ko sa inyo. Huwag nating balikan yung madilim na nakaraan. Huwag na. Okay. Pangit ka nun. May team lang ako. Kalbo. Kalbo. Na, Okay? Back to you. nagkakayaan dito ah. Okay? So, pero hindi yun ang interest ko ba't ako nag-church. Wala ko ngayon lang akong taon, 2022, naging choir member. 2014 ako na, diba? 2022 lang ako nag-choir. Tumugtog ng gitara. Kasi kulang na eh. Hindi ako doon dahil gusto ko kumanta. Ilang taon ko narinig ang choir, pero never ako nagkaroon ng kagustuhan lumatin dyan. Kasi ang idea ko, mag-focus ako sa ministry na kung saan ginamit ang ministry na yun para maligtas ako. Karate ministry. Hindi ako patalon-talon ng ministry. Kaya ang puso ko hindi hati sa ministry. Kaya focus lang sa isang ministry. Why? Kung anong ginamit silang gawain, doon ka mag-focus. And sadly, may mga nakaupo rito na ginamit ang Bible study ng NAIC at ang mga members ng NAIC para abutin siya. Ngayon, wala siya ngayon dito. Yeah. How is that? Ano yun? Ang tawag doon? Infidelity. Ay. Infidelity. Okay? Yung ministry na ginamit para abutin ka, yun ang kung natatanong ka sa akin, kaya po anong ministry ko dapat sa church? Ito ang sagot dyan. Kung anong ministry ginamit para abutin ka, doon ka magpagamit. Kung anong church ang ginamit ng Diyos para abutin ka, doon ka manatili. Okay? Hindi ko anong naramdaman mo maganda. Yeah. Hindi ko anong gusto mo. Ano, dito, nakatayo sila sa harapan. Dito ako. Ang ministry na ginamit, kasi bakit? Effective yun eh. Kaya nga dito ko eh. Eh dito ko magpagamit para mabot din ng tao sa magitan nun. Okay? Sa magitan. So, kaya, pag ito nawala, next Friday, wala ka na dito. Kayong iba, kayo pumunta rito dahil walang ganito eh. Okay lang ko dyan, basketball na lang ako. Ay, gusto din po. Pero di magbasa ng Bible yun buong araw. Bigyan kayo ng 1,000. Kung katunayan yung nagbasa ng Bible ngayong araw na to. Sino man sa inyo na nandito, na nagbasa kayo ng Bible, kung sinasabi nyo nandito kayo, at ito ang gusto nyo, hindi kayo makikinig sa akin. Dating panahon, ang attendance mo sa Bible study, ay, ako na. Kasi di tayo maglalaro dito. Huwag kayo maghintay ng laro dito, di tayo maglalaro. Pag-usapan natin itong taong na to. Siya ang ating pag-usapan. Walang iba.
Kaya kung ayaw mo na ito, a-absent ka. Ayaw mo na. Okay? Yan ang katotohanan. Kaya sabi niya kay Peter, kay John and Andrew, ano hinahanap nyo? Okay? Anong hinahanap nyo? At after nito, ang sabi sa next verse, and Andrew find his brother Peter. Okay? Wala naman, mapag-usapan naman natin si Peter, kaya hindi ko na siya pag-usapan ngayon. Sa ibang passages, mapag-uusapan pa natin siya ng mas malalim. Pero ito ang gusto ko makita natin ngayon. Pagkatapos po nito, uwi tayo lahat. At kung walang ganito, wala kang ganito, hindi ka pa rin magbubuklas ng Bible. Hindi ka mag-open ito. Hindi ka mag-pray. Yeah. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na nag-pray ka at nagbabasa ka ng Bible. Hindi pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na nag-pray ka at hindi ka nagbabasa ng Bible. Dahil, mas madali ang magsalita ng panalangin kaysa magbukas. Okay? Vice versa. Hindi pwedeng sabihin na nagbabasa ka ng Bible, hindi ka nag-pray. Kasi mas madali, di hamak ang magbukas ng bibig kaysa magbuklat ng aklat at magbasa. Kasi pwedeng hindi mo nababasa yan, pero kaya mo mag-pray. Okay? Kaya hindi pwedeng gano'n. Hindi, meron kaming relasyon ng Diyos sa isip ko. Walang gano'n. Lahat yun lumalabas sa ginagawa. Lahat yun lumalabas sa ating buhay. Kaya ba't ka andito? Ba't ka andito? Ba't ka nakaupo dyan until maggabi? Bakit? Kung tao lang at hindi si Jesus, mawala ka rin sa pwesto na yan. Okay? Mawala ka rin sa pwesto na yan. At kung yung nagtuturo, kahit mga pastor, magkamali, at ito, hindi mo ito pinitignan, aalis ka rin. Diba? Kaya kahit anong mangyari sa church, magpalit pa ng leader o hindi, andyan ako. Kasi hindi naman tao ang aking interest. Ang tao ko, ang gusto ko, eto si Jesus makilala ko. Yeah. Okay? At lastly, kung hindi si Jesus ang interest mo, ang gusto mong makilala, ayaw mo rin sa langit. Kasi sa langit, siya ang bida. Kung hindi mo rin siya gusto makilala, sa langit, siya pa rin ang pag-uusapan. Kaya saan ka pupunta? Sa impyerno ka. Kasi sa impyerno, wala ni isang itsura ni Jesus. Pero doon ang presensya niya. Pero wala makikita liwanag doon. Doon ka dadalhin. Lahat ng mga ayaw kay Jesus. Kaya nakakalungkot ang mga young people, walang interest kay Jesus. Pero may interest sa ministry. May interest kung saan sila uupo at pupunta sa church. Ito yan. Walang ganito kay ganito. Kaya anong hinahanap? Ano ba't kaya dito? Okay? Yan natin tapusin. So next time, andahan natin guys. Kasi yun nga, as per instruction, hindi na tayo bubuksan ng ilaw because nagiging magdamag pa yun. No? So yun, aga na natin next